Hey, what's up? Welcome back din sa ating channel dito sa Bobs TV. Alright, so tayo nagbabalik ulit mga tol mga babayan para sa isa na namang reaction video at ngayon ay pag-uusapan natin, no? At sabi nga po dito mga babayan ay hati, no? Ang opinyon ng ating mga kababayan pagdating po sa pagkakahuli dito sa ating dating Pangulong Duterte, mga tol mga babayan. Marami nagtatanong, makakabalik pa ba, no, si Pangulong Duterte o hindi na? No, yan ang ating alamin ngayon at pag-uusapan mula po dito sa balita sa Teleradyo Serbisyo, mga tol, mga babayan. Para sa mga latest news update, pwede po kayong pumunta rin, no, sa kanilang channel po, no. Alamin natin, no, at ating pag-usapan itong usapin na to. No, sabi nga dito, can Duterte post bail after ICC arrest? No, ang katanungan mga tol mga babayan ay kung makakapagpiyansa ba o pwede sila mag-post ng bail sa matapos pong maaresto ang dating Pangulong Duterte. Okay? So alamin natin yan at pag-uusapan ngayon mga tol mga babayan. Alright? Huwag na natin patagalin to. Let's go. August namin ni Davila, ano po. So what is next now? Now na nasa kustudiya na ng ICC si dating Pangulong Duterte, ano na ang magiging susunod na mga hakbang, Professor? Okay, so ang mangyayari, base din sa announcement ng International Criminal Court, magsiset sila nung first appearance, no? So sa first appearance, dadalhin siya sa International Criminal Court. Sisiguraduhin nila na tama yung identity, no, siya nga yung napangalanan sa warrant of arrest at kailangan din Okay, so ibig sabihin may warrant of arrest talaga. No, may warrant of arrest pala talaga. Kasi sinabi dito may warrant of arrest eh, 'di ba? So may warrant of arrest talaga. check kung alam niya kung ano ba yung charges, no? So syempre may right to be informed tayong lahat, at lalong-lalo na yung naaakusahan. So i-explain na ito yung mga pinupukol sa iyo, no, crimes against humanity. So i-check 'yon. Okay. So ibig sabihin parang dito rin sa atin. So ganun din sa ICC. So sa iba't ibang korte ganun din, 'di ba? Sasabihin sa iyo kung ano yung isinampang kaso sa iyo. No, so parang ito lumalabas preliminary investigation muna, no? Pero nandun na siya, 'di ba? And then magsi-schedule ngayon yung ICC, the pretrial chamber in particular, ng tinatawag natin na confirmation of charges. So ilalatag ulit ng prosecutor ang kanyang ebidensya, tapos i-check ulit ng pretrial chamber. Ngayon mas mataas-taas na yung bar, no? Kung sa warrant of arrest ang tanong sa kanila ay meron bang reasonable grounds to believe, no? Meron bang ebidensya na itong taong ito ang nag-commit? Ngayon mataas na, hindi na reasonable grounds, substantial grounds na mas mabigat na, kasi ang ending nito ay kung ma-find nila sa confirmation of charges na may sufficient evidence na may substantial grounds, either one, magpo-proceed to trial. I-confirm nila yung charges. Kung hindi nila ma-find na may substantial evidence, substantial grounds, hindi i-confirm yung charges. Yun na yung katapusan nun, no? Pwede yun i-apela, pero ibig sabihin, hindi magtutuloy sa paglilitis kung hindi ma-confirm yung charges. So kapag dun na-confirm, doon pa lang tayo maglilitis. Okay. Ngayon, may parang may motion to post bail ba? Kasi sa korte natin, meron tayong ganyan palagi. Remedyo yan ng akusado Tama. Pwede bang mag-post ng bail dyan pagdating sa ICC? That's right. Sa initial appearance, pwedeng i-request ni dating Pangulong Duterte yung interim release, no? So papakawalan muna siya habang hindi pa naglilitis, at i-check ng pretrial chamber kung yung kailangan ba dapat in custody siya, kasi kung hindi naman kailangan, ibig sabihin walang risk na halimbawa tatakas or walang risk na mag-commit ulit ng crime, pwede siyang pakawalan with or without conditions. Pero it's just different from bail in the sense na yung bail kasi sa Pilipinas kadalasan, no, kasi hindi naman all the time, pero kadalasan meron kang ibibigay Pera. na Bond. pera. Oo. Hindi yan automatic here, no? So pwedeng isa yun sa mga conditions ni ICC, pero hindi siya expected,
no? Unlike here na unlike in the Philippines rather na ang bail is really in the form of bond. Bonds are Prof, klaro ko lang, kapag ka nag-apply nga siya doon sa relief na yan, tinatawag, o bail, saan siya dadalhin? Kapag interim release, wala namang prescription kung saan siya dadalhin, kung saan siya titira, no? So, unless na lang magbigay ng kondisyon ang pretrial chamber na hindi ka pwedeng umalis sa lugar na ito, dito ka lang, yes, makakalaya ka, pero hindi ka pwedeng umalis ng Hague, for example, or ng Netherlands, for example. Pero kung walang kondisyon, they can choose wherever they want to live near the court or within the vicinity. So posibleng makalaya pa rin, no? Ang dating Pangulong Duterte, no? Depende pa rin daw po 'yun sa kung ano yung kalalabasan ng pre-trial sa kanya, no? So kung parang may substantial evidence daw ba, no? Posibleng gano'n. So posible, no, na pwedeng makalaya pa, no? At kung wala na mga ibang request, no, or mga requirements, pwede siyang bumalik ng Pilipinas. 'Di ba? Kasi nga naman kung sa nasa dahig siya, may hirapan pa eh. Diba? No, malayo. Pero kung nasa Pilipinas, mas matututukan pa siya, no, ng kanyang mga doktor, ng pamilya niya. Diba? So, pwedeng ganon. Paano nga ulit yun? Isa-isahin nga natin. So, ang next na step for the former president is, anong sabi mo? The reading of, ano yun? Babasahan siya ng... Initial appearance. Initial appearance. Okay. Tapos, after ng initial appearance, Confirmation of charges. confirmation of charges. After ng confirmation of charges, Trial na. trial na. Okay. So, yung dalawang yun, mga ilang linggo, ilang araw yun, bago mag-start ang trial proper. So, yung initial appearance, we can expect that to happen in a few days. If not this week, then maybe next week, no? Okay. Yung confirmation of charges, it can take a couple of weeks. Wala talagang set time yan kasi ilalatag na ulit ng prosecutor yung kanyang ebidensya, tapos i-evaluate ng at saka yung syempre yung depensa, possible defenses at saka challenges ni dati Pangulong Duterte. Tapos from the time na matapos yung proseso niyan, hindi yan natin ma-determine kung gaano katagal maglalatag sila ng mga ebidensya, no? 60 days usually, no? Approximately 60 days from that time, magdedesisyon na yung pre-trial chamber kung ikukumpirma ba yung husga, o yung charges rather, or hindi, no? And then, after that, magpa-proceed to trial. Yung trial, taon yan, no? Hindi, So, wait muna. Wait, sorry, Assistant Professor. Bago yung trial, ang tagal pala. Did you say 60 days? Oo, ang tagal naman ng 60 days. 60 days na magdedesisyon sila, no? Yun yung average. Hindi naman siya set time. Pwede silang mas maaga kung mas mabilis silang matapos. Pero ano kasi yun medyo mabusisi. Kaya lagi kong sinasabi, importante yung stage ng confirmation of charges. Kasi yun yung parang tulay, no? Kailangan ma-hurdle yun ng prosecutor para makalitis tayo. Kasi titingnan nila ulit, yun nga yung siguro kung talagang susumahin natin yung proseso dito, titingnan nila, okay, ano ba yung ebidensya na meron tayo ngayon, prosecutor? Sapat ba ito para paggugulan natin ng panahon yung napakahabang paglilitis? Kung hindi namin tingin na sapat yan, ay dahil masasayang ang oras natin, tsaka syempre merong nakadetain na tao dito na de-deprive ng liberty, hindi tayo magpapatuloy. So kailangan masusi, careful sila. So 60 days, I think, is a reasonable period to do that. So, ibig sabihin, para siyang to proceed or not to proceed with trial. That's Correct. correct. Na, That's correct. Which means, may window ang dating Pangulo to seek to dismiss this kasi sabi niya hindi magsasayang lang kayo ng oras, in which case pag na-dismiss yan, pag hindi na magtutuloy sa trial, babalik siya sa Pilipinas. Ako, yari ka, Trillanes. Magdaabalik si Duterte sa Pilipinas. Yari ito si Trillanes. Sigurado, babalikan to. Kasi kung maalala natin, no, siya yung nagsampa ng kaso. Siya yung nagkasikaso niyan di ba? At hindi naman pala talagang diretsong selda. 'Di ba? Parang i-detain siya pero hindi talaga ganong klaseng detain na kagaya ng iniisip ng mga kababayan natin, no? So, pag-aaralan pa rin pala yung kaso niya. Okay? So, kung ipo-proceed o hindi. 'Di ba? Ang masaklap lang noon, nandoon siya sa The Hague.
Okay, pero pag ito nakalaya, yari ka ngayon, Trillanes. Sigurado, babalikan siya nito mga to. Diba? As a professor? Oo. That's correct. Kasi wala nang dahilan bakit siya i-detain kasi wala nang charges. Ayun. Ayun. Balikan ko lang yung Diba? initial release. Pwede ba niyang gamitin o sabihin na kailangan kong bumalik ng Pilipinas kasi nangangailangan ako ng Yan, ng tamang medical attention at yung gusto kong medical attention. Pwede ba yun? Pwede niyang sabihin yan, pero I think nasa discretion talaga yan ng pre-trial chamber. Unang-una, kailangan niyang, hindi kasi dispositive hindi kasi choice niya lang eh. Tatanungin, ano bang kailangan mo kung medical yung rason, no? Bakit hindi yan pwedeng matugunan ng mga doktor sa Netherlands? In fact, ang ganda-ganda ng kanilang healthcare system, no? So, or kailangan ba talagang umuwi? Bakit hindi pwedeng pumunta yung doktor mo dito for check-up? Hindi ka naman siguro araw-araw i-check up. So yung mga ganung tanong, kailangan nilang i-justify, no? Kung ano yung kiniklaim nila. Okay. So, ganun pala, partner, siya ang mag-decide. So, kapag napatunayang guilty, didiretso na tayo kasi may Oo. trial na tayo. Oh, by the way, sa trial, how long does the trial sa ICC usually last? Naku, matagal-tagal yan. Wala tayong nilan masasabi ngayon, no? Pero yung history ay Taon. sa 2 to 8 years. Wow. Mahaba pa yun. Mahaba 2 to 8 rin years pala. din, mahaba Oo, din. Oo, At pero kasi ang daming witness thousands yung mga witnesses. Oo. So, Ang tanong kasi doon, paano nila dadalhin yung mga witness na yun doon, no? Sa trial. Dito yung witness. No? Kailangan ba dalhin yung witness doon sa The Hague? Ang dami nun, mga tol, ha? syempre parehong both sides pa yan. So, nadadalhin din doon, attorney. Yan. yes, Oo, may mga dadalhin din doon. dadalhin. Oh, grabe, dadalhin yung witness doon. Sana all. Sana all. Di ba, nag-witness ka lang, napunta ka pa sa The Hague. Piliin lang din. Pipiliin. Siguro na. Depende sa mga abogado nila. Okay. So, ngayon, after ng trial, halimbawa na patunayang guilty, ang sentensya, ano ba ang range na sentensya na pwedeng ipataw ng ICC at saan isi-serve yun? Diyan din mismo kung saan siya nakakulong ngayon? Okay, so yung range ay anything below or at or below 30 years. Yun yung parang basically Wala na. maximum is 30 years, no? Pero in exceptional circumstances, kung talagang grabe yung ginawa, tapos hindi siguro sa tingin ng trial chamber ay dapat pakawalan, meron ding life imprisonment. Pero sobrang rare ng life imprisonment. So 30 years talaga yung maximum. Meron ding fines, tsaka meron ding forfeiture of assets. Malaking bahagi po kasi ng ICC yung victims, kaya sila may sarili ding counsel apart from the prosecutor, no? Kasi meron din tayong tinatawag na reparations, no, pagbabayad dun sa danyos na experience ng mga pamilya ng biktima in this case kasi wala na yung actual. Oh, magkakapera pa. Ay, naputol. Ay, ano nangyari kay Prof? Nag-freeze. Nag-freezing eh. Oo. Biktima Ayan, sa Ayan. ayan na. sen ng ano. Prof, ng nagahang ICC. yung signal mo. Oh, ayan. Ayan. Anyway, Okay. Oo, dyan sa ICC, meron din bang, anong tinatawag sa atin partner na sasabihin mo, guilty or no, nagpasok ng Arraignment. plea. Arraignment. Ayun, nagpasok ng plea. May ganyan din sa ICC. Yes, sasabihin na pwede kasi siyang umamin, no? So, meron ding guilty, not guilty or plead guilty tapos may sariling proseso 'yon. Kasi kanina, nabanggit ko lang, narinig ko yung soundbite niya eh. Inako na naman ulit niya, prof eh. Ako, oo. Sabi niya, ako nang popronte dito. Akuin ko na lahat. So pwede niyang sabihin yun sa sang parte ng step yun pwede niyang sabihin sa confirmation of charges. Yes, pwede doon sa confirmation of charges or anytime, no? Within the trial. Pwede niyang ipahayag din na tatigil na tayo, aaminin ko na. Sa ganyan bang paglilitis, Prof, i-consider ng mga judges yung kanyang edad? Oo, kasi matanda na, di ba? Depende kung ano yung kiniklaim niya. Yung edad as it is, hindi siya konsiderasyon for anything other than kung ang sabihin niya ay hindi na ako fit to stand trial. No? Wala na akong Oo. kakayanan, hindi ko na naiintindihan.
ang nangyayari. Kasi syempre, kapag nililitis mo yung isang tao, dapat naiintindihan niya yung nangyayari, no? Oh, Kung tama ano yung naman. pagkakasala niya. So, doon lang siya magiging konsiderasyon. Pero kung ang tanong ay dahil lang matanda or may edad ang isang tao, hindi siya by itself determinative of anything. Ayun, Okay. okay. Sige. So, dapat siguro, I don't know, ang gagawin ng dating Pangulo is to hire the best Yan. lawyer. May ganun naman, hindi ho ba? May mga accredited lawyers yung ICC. Hindi kasi not every lawyer can practice their professor, no? Okay. That's correct. Tsaka kailangan din talaga bukod sa accredited, no. Iba kasi yung sistema ng ICC, no, doon sa atin kasi itong ICC parang kombinasyon siya ng lahat ng mga bansang kasapi. So nung ginawa nila yung korte, yung mga procedure nito, merong procedure na galing sa common law, may procedure na galing sa civil law. So kailangan yung abogado mo maalam din sa pasikot-sikot nun. So hindi pwedeng kahit sino lang kasi para ma-assist ka talaga ng maayos. So, kailangan mag-hire ka, no? Oo. By the way, if you have the means naman, Correct. you can actually hire the best of the best Tama. to defend you sa mga ganyang kaso. Anyway, by the way, ayan, buti tinanong ni Doris, as an aside na lang, assistant professor, yung ICC, yan din ba yung dating ninominate natin si dating Senador Miriam? O ibang court yun? Yes, that's the same court. Oh, it's the same court. ICC nga. Oo. So, International Criminal Court. Ano, iba pa yung International Criminal Court of Justice or something? May ganung court Meron din pa, oo. International Court of Justice. eh. Ay, iba pa yun. Iba pa. Iba pa So yun. yung International Court of Justice, ang mga nagtatalo doon ay Estado versus Estado. Okay. Tapos dito sa ICC, tao, hindi Estado. Individual. Pero Yes. pareho lang yun. The same ang lugar nun sa The Hague din. That's correct. Ayun, ganun pala yun, partner. Alright, so yung mga tol, no? Anong masasabi nyo dyan sa balita na yan at posible nga na makabalik ng Pilipinas itong dating Pangulong Rodrigo Duterte, no, kung sakaling hindi mapatunayan, no, yung mga kaso na yon na isinampa laban sa kanya. At sigurado tayo, no, bobueltahan nila, no, etong si Trillanes. Kasi siya nagsampa ng kaso di ba? Siya yung parang nag-asikaso niyan. Sa pagkakaintindi ko, no? Parang siya yung nag-asikaso nung kaso na yan. So, kayo, ano masasabi niyo dyan, no? I-comment sa ibaba niyo mga opinion at atin yung pag-usapan. Alright? So, ito ay ano ko lang, sa pagkakaintindi ko lang, no? Na si Senator Trillanes ang nagsampa. But anyway, hanapin natin yung video na yan at pag-usapan din natin yung mga tol, no? Comment sa ibaba niyo mga opinion. Don't forget to subscribe, like, share, comment dyan sa comment section. Kita tayo sa ating next video upload. Peace. I'm out.